baba na si Tight, no? Ang baba nga. Helmet. Yung Honda Big Bikes dito is malapit lang sa along the highway lang. Ayan, no? Yo, what's up, what's up? This is Teo PH once again and welcome to another vlog. So mga lodi, for today's video ay finally nag 1,000 kilometers na yung ating motor. And ngayon dadalhin namin siya sa pinakamalapit na Honda Big Bikes, siguro dito sa may Santo Tomas, Batangas. Dalhin namin doon for a first PMS. Pagpa-change oil kami doon. So yan, subukan namin doon kasi yun ang pinakamalapit. And the reason why bakit namin sa dealer muna dinala, kasi meron kaming free voucher. So sayang din naman yung free service and labor for our PMS. So for today's video, kasama pa rin natin si Nicolas, ang aking official back ride. And ngayon medyo makulimlim ang panahon. Nagpakita ng konti si haring araw pero hindi siya ganoon ka-init. So yan mga lodi, samahan nyo kami ngayon. Let's go. So yan mga lodi, shoutout pala sa Memory PH dito sa ating Hansi na helmet, dito sa ating Hansi na chin mount. Yan, dumating na kahapon. And ito na, so natin yung ating HJC helmet. Woo! Sarap! So yun mga idol, the reason why na dinala ko rin namin siya sa dealer, para gusto rin namin ma-experience yung service dito sa Santo Tomas na Honda Big Bikes na dealership. So pero marami ako nakikita na mga bago pa yung mga motor nila, pero pinapa-change oil nila sa mga sa mga trusted big bikes na mga shops. So marami naman yan. Depende pa rin naman sa iyo yan kung saan mo gustong magpa-change oil. So kami kasi meron kami pang free na voucher, kaya doon muna namin siya dinala. And syempre para ma-compare na rin natin, no? Kasi kung natatandaan nyo doon sa last na video ko, doon sa aming Triumph Trident, nagpa-change oil ako dyan sa Big Bike Medic. So nagulat din ako sa binayaran ko doon. Di ko in-expect na ganun pala kamahal. Yung binayaran ko doon is almost na sa mga 4,800 yata, approximately 4,800. Kasi yung oil nila, ang halaga ng oil is 950 per liter. Tapos ang oil filter is 850. Tapos yung labor is 1,000 pesos. So yung oil na ginamit doon, premium oil naman, worth ang ginamit na oil. It's made in Germany. I think kaparehas nila si Liquimoli. Premium oil ang ginamit. So speaking of oil mga lodi, depende naman sa iyo yan kung anong oil ang gusto mong gamitin, as long as yung oil na ginamit mo is recommended siya ng manufacturer dito sa motor na gamit mo, kasi magkakaiba-iba ng mga viscosity yan eh. So for Honda CB650, ang recommended is 10W30 na viscosity. So sa oil naman, wala naman, para sa akin walang pangit na oil, as long as yun nga, yung oil na ginagamit mo is API or JASO certified. So it means na yung manufacturer ng oil niyan is nag-comply siya sa standard requirement ng isang engine oil. And at the same time, kung nasusundan mo naman ng maayos yung intervals ng pag-change oil mo, I think wala tayong magiging problema doon. Kasi ngayon hindi ko na i-mention kung anong mga oils yon, pero dito kasi sa atin sa Pilipinas nagkalat yung mga local na mga brands ng oil na which is currently ginagamit na sa ating mga motor. So yun, kasi hindi natin sure kung ano yung process ng paggawa ng
nagmamanufacture ng oil kasi hindi naman siya API standard or yung JASO. So yan, makikita nyo sana yan sa packaging ng isang engine oil. So pag dito kasi sa dealership, 100% sure ka talaga na gagamitin nila yan is genuine na parts. So for sure ang oil na gagamitin dyan is Honda. So yun mga lodi, ang Honda Big Bike Santo Tomas is medyo malapit lang sa amin, kaya ayun, dito kami nagpunta. Siguro mga wala pang 30 minutes to kung wala traffic, via SLEX. Tsaka ano, kaya ako siya ginamit to ating HJC na helmet kasi kahapon lang nalagyan ko na siya ng Purple Panda na microphone para matest na rin natin kung maganda ba talaga yung audio. Kasi kararating lang din ng Hansi na chin mount, in-order natin sa Memory PH. Woo! So chill lang yung takbo natin hanggang makarating tayo sa Santo Tomas. Oh no! Welcome to Calamba. Dito sa may Calamba ay may mga ginagawang tulay kaya medyo traffic ng konti. Yan mga lodi, comment down below no, kung anong mga oil ang ginagamit nyo for your Honda CB650. Anong oil ang medyo maganda para sa ating motor. Kasi this is our first PMS, so 1,000. Actually nag 1,002 na yung odon niya. So sakto-sakto to. Pagdating doon, change oil na. Crunchy. So sa mga next na mga video natin is papakita natin sa inyo kung ano mga ginawa natin dito sa motor natin. May mga naisip kami mga i-upgrade dito sa ating motor para naman medyo maganda-ganda. Siguro naka 1 month na rin akong gamit nito. And dito pala sa Honda CB650, tama yung sinabi nila na isa sa mga downside pagdating sa handling, yung Honda CB650 pagdating na mabilis na speed, nangingiliti ng itlog. Gawa ng vibration. So sakto nga, totoo nga yung sinabi nila, meron nga. Kasi kahit si Nicolas, pag-angkas ko siya, nararamdaman niya yung vibration. So which is Triumph Trident, hindi namin naranasan yon. Pero para sa akin medyo tolerable naman yung yung kanyang vibration. Hindi naman siya ganun ka significant. Kaya naman. Pero yung nga sabi nila, nangingiliti na ng itlog. Woo, sarap ng panahon ngayon. Wala masyadong init. Kaya super smooth ang biyahe. Oh, welcome to Calubang. Sakto lang kasi ang open doon sa dealership is 8:30 AM. So tama-tama na pala natin doon, kakabukas lang nila. Mas maganda tayo mauna para maaga tayong makauwi. So
So itong kalsada na ginagawa na to, dire-diretso to hanggang ano, sa may Lipa. Dito nagiging 2 lanes na lang dito. Sa kabila 2 lanes, dito 2 lanes din, pero supposed to be nasa 4 lanes yan. Well, anyway, dito na tayo sa Santo Tomas. Napakaganda ng handling ng Honda, no? Ano siya, parang ang liksi niya. Pwede mo siyang isingit-singit ng mga ano, hindi ka, parang magaan. Walang end cap dito mga idol, kaya pasok sa baol. Pagpasok left tayo, no? So yung mga lang, nagpa-load na tayo kanina kasi hindi namin nakita kung magkano yung laman ng aming RFID. Minsan kasi hindi binabasa, kaya nagka-plano ko, gusto kong ilipat sa ano, sa may headlight. Dito kasi sa tapaload na nakalagay. Sana basahin ka. Yeah, woo! Check your balance, sa potek na yan. Binasa pero nakalagay naman doon, check balance. Anak ng tipaklong ka. A few moments later. So ito mga lodi, finally dito na tayo sa may Honda Big Bikes dito sa may Santo Tomas. So tanggal muna tayo ng ating helmet. Yung finally dumating na kami. Mga lodi, finally dito na kami sa may Santo Tomas na Honda Big Bikes, and dito na ako na kami na service number 3. Ayan. So yun, dito po yung service center nila sa harap natin. Ipakita ko sa inyo. So may ginagawa dyan mga scooters. So mamaya pa natin sa showroom nila sa taas habang nagantay tayo ng ating motor. Akala ko sa kabilang daan eh. Yung coupon para free labor pala yun at saka free oil, kaya wala kami babayaran sa first PMS natin sa Honda. So dito tayo. Morning. Galagala lang kami habang nagpa-PMS. So palitan mo na yung CB650 mo. So dito tayo sa showroom nila. Rebel, dami Rebel, oh. Mas, pili ka na, mas. Pili ka na, oh. Ito na siya e-clutch. Palitan mo na agad sa'yo. Hindi ka tayo pa nga dyan. Shit, bagay sa'yo, oh. So ito yung bago nila Honda CB650 na e-clutch. Yung sa atin, hindi pa naka e-clutch. Bili ka muna ng aftermarket na ano na weak shifter. Tapos ito yung Honda CBR 500R. Ito yung mga ano, price niya. SRP. SRP niya 389. Tapos down payment 114. Installment. Ito 500cc. Tapos ito ay Africa Twin. Okay, oh. Parang ganda, no? Parang seat height na, parang mababa seat height, no? Africa Twin yan. Africa Twin, ang presyo niya ay tumataginting na 1.1 million. Sapunta tayo dito sa ano, yan, Africa Twin ulit. Dami Rebel, ganda mo.
No, okay lang. Tingin lang kami. Dito may Africa Twin. Yan, sold na pala ito. Siguro kukunin na natin ng may-ari. Sold na. Tapos dito may mga Rebel. Maganda na pala Rebel. O, tinan mo Rebel. So first time ko nakita yung Rebel sa personal na maganda pala siya. Ang baba ng seat height, boss. Baba no. Ito ay 500, no? Tama. So ito yung nakikita kong pwede kay Nico na pang service niya sa school. Yung Rebel 500 yata yan. Kasi sobrang baba ng seat height niya, kaya pala daming mga lady rider na gumagamit ng Rebel. Tsaka yung ano niya, medyo premium yung datingan ng ano niya, parang classic na touring bike siya. Baba ng seat height, oh. So try pa ni Nico para ma-check yung seat height. Ang baba ng seat height, oh. Ang baba nga. Sakto, no? Sakto. Sabi mo kay Mami. Rebel. Tapos, ito yung Rebel na higher displacement. Tama ba? Hindi. Same lang pala pero iba lang yung colorway niya. Tignan ba yung CB1000? CB1000 yun. Ito yung CBR 650R. Same engine with CB650. Ito yung mga sports bike nila. Dami yung Honda. So, ganito yung sa atin. Ganito yung sa atin, standard. Tapos, ito yung Hornet. Shit, ang ganda. Ito yung Hornet. Oo nga, no? So, ito pala yung bagong labas na Hornet. Parang similar siya ng itsura sa Z1, na? Halos, parang Z1 yung itsura ng ulo niya, no? Tapos, parang semi-Ducati. Laki ng tangke niya. Tapos, kaso yung passenger side niya, hindi ka pwede mag may OBR diyan, no? Kasi parang medyo sikip. Tapos ito yung Honda 500F. Yan. May mga naka-reserve na rin mga units dito, mga Lodi. Ayan, no? Ayan, no? Honda XADV. Naka-reserve. Tapos yung Translap. Dami mga Translap dito. Ito yung ganda ng isa. Ganda ng colorway na yun. Yan. Ito yung parang parang Yamaha PG. Pili na kayo. Pogi din pala itong CBR 650R sports bike. So dito mga scooters, tapos meron silang electric dito, electric vehicle. Yung price niya is 155,000. Walang overheat yan, boss. Boss, walang overheat yan. Si electric ito sa may ADV. Yan, so on the beat. A few moments later. Hey Manolito, finally tapos na nga tayo sa tayong change oil. Woo! Teka lang. So palabas na kami ni Nico. And ayan, nagulat ako sa sa voucher.
Ang lupit pala ng voucher ng Honda. Akala ko yung voucher na yon is free labor lang, pero wala kaming binayaran, no. Ang binayaran ko lang chain lube kasi nagpalinis din ako ng nagpalinis din ako ng chain kasi puro kalawa nga yung chain natin kasi yung mga biyahe natin nakaraan pero nag-uulan kasi kaya kumalawang siya. So nung chinek ko kanina, yung oil nila is around 550 pesos isang so kung 3 liters yun, nasa nasa mga 1,600 lang, ganun, nasa mga kaya nakita ko kanina sa resibo, mga nasa 2,700 yung change oil natin kasama may filter tsaka labor, pero since may voucher tayo na free na siya. Munti ka na naman kami ni Nico. Buti na lang, maliksi itong kasama ko. Sakit. Yan mga lodi, hanggang dito na lang po kami yung vlog for today, and maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog namin ngayon, and magkita-kita po tayo. This is TUPH once again. Live, love, and ride. Woo!